Alam mo ba na sa gitna ng pinakamalaking lawa sa Pilipinas, may isang isla na hugis patalim? Kapag narinig mo ang pangalan nito, baka ang unang pumasok sa isip mo ay simpleng isla lang sa lawa. Pero ang isla na ito ay may kwentong mas malalim pa kaysa sa itsura nito. Ako si Miss Lara at sa video na ito, aalamin natin kung ano nga ba ang Talim Island. Saan ito matatagpuan? Bakit Talim ang pangalan? Ano ang makikita rito? At ano ang tunay na kalagayan ng komunidad na nakatira dito? Disclaimer: ang video na ito ay hindi travel vlog at hindi rin promotion ng tourist spot. Layunin nitong magbigay kaalaman at mas malalim na pag-unawa tungkol sa isla at sa mga isyong kinakaharap nito. Ano nga ba ang Talim Island? Ang Talim Island ay ang pinakamalaking isla sa loob ng Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas at isa sa pinakamalaki sa Southeast Asia. Para itong pahabang lupa na nakahiga sa gitna ng tubig, tila isang patalim na dahan-dahang nakabaon sa lawa. Kapag nasa bangka ka papunta roon, mapapansin mo kaagad ang kakaibang katahimikan. Walang tulay na direktang nagdurugtong sa mainland, bangka ang pangunahing daan, at ang ritmo ng buhay ay nakasunod sa galaw ng tubig at hangin. Politically, nahati ang isla sa dalawang bayan sa lalawigan ng Rizal. Binangonan sa Kanluran na may 17 barangay at Cardona sa Silangan na may 7 na barangay. Kabuuang 24 na barangay. Malapit ito sa Metro Manila kung distansya ang pag-uusapan. Pero malayo kung accessibility at serbisyo ang basehan. Isang makitid na bahagi ng tubig na tinatawag ng mga residente na Diablo Pass ang naghihiwalay sa hilagang dulo ng isla at mainland. Ilang daang metro lang pero sapat para maramdaman mong ibang mundo ang tatahakin mo. Bakit nga ba Talim ang pangalan? Ang salitang talim sa Tagalog ay tumutukoy sa matulis na bahagi ng kutsilyo o itak. Maraming lokal ang naniniwalang ang pangalan ay nagmula sa hugis ng isla kapag tinignan mula sa itaas. Mahaba, makitid, at may matulis na dulo sa timog. May isa pang paliwanag. Ang pinakatimog na bahagi raw ng isla ay tinatawag na Talim. At dito maaaring nagsimula ang pangalan bago ito naging tawag sa buong isla. Ngunit higit sa literal na kahulugan, may simbolismo ang pangalan. Ang isla ay tila patalim hindi lang sa mapa, kundi sa nararanasan ng komunidad. Parang may matalim na puwersang unti-unting humihiwa sa lupa at lawa. Urbanisasyon, polusyon at pagkapribado ng likas yaman. Kaya ang talim ay hindi lang heograpiya. Isa rin itong paalala ng tensyon sa pagitan ng ganda ng tanawin at bigat ng realidad. Ano nga ba ang makikita sa talim? Sa gitna ng isla ay ang Mount Tagapo. Kilala rin bilang susong dalaga dahil sa hugis nito kapag tinignan mula sa malayo. Isa itong paboritong hiking spot. Mula sa tuktok, tanaw ang malawak na Laguna de Bay at ang skyline ng Metro Manila sa malayo. Ang kontrast na ito, bundok at syudad, katahimikan at urban sprawl, ang isa sa pinakamakapangyarihang imahe ng talim. Bukod sa bundok, makikita ang mga pamayan ng dikit-dikit sa baybayin, mga bangkang nakadaong at mga ekstrukturang kawayan sa tubig. Mga fish pen at fish cage na tila gumuguhit ng mga parisukat sa lawa. Sa unang tingin, postcard perfect ang tanawin. Ngunit habang tumatagal, mapapansin mo ang bakas na polusyon at ang pag-urong ng dating baybayin na minsang may waiting sheds at court. Mga espasyong sinakop na ng pag-angat ng tubig lalo na matapos ang malalakas na bagyo noong 2009.
Matagal nang bahagi ang isla sa kasaysayan ng Laguna de Bay. Sa panahong kolonyal, ang lawa ay mahalagang ruta at pinagkukunan ng pagkain. May mga pagbanggit sa ganda at katahimikan ng mga isla sa lawa sa mga akda ni Jose Rizal, lalo na sa El Filibusterismo, kung saan inilarawan ang kapaligiran ng lawa bilang payapa at kaaya-aya. Malayong imahe sa mga kontemporaryong ulat ng polusyon at pagbabagong anyo ng ekosistema. Sa paglipas ng dekada, naging sentro ang Laguna de Bay ng aquaculture. Noong dekada 60 hanggang 80, lumawak ang fish pen at fish cage operations. Nagbago ang komposisyon ng huli sa lawa at dumami ang mga introduced species. Kasabay nito, lumakas ang impluwensya ng kalapit na urban centers. Nagkaroon ng mas mabilis na transportasyon, mas maayos na signal, at pagpasok ng mga produktong urbano. Ngunit ang pag-unlad na ito ay may kapalit. Paglala ng polusyon at pagkapribado ng ilang bahagi ng lupa at tubig. Ano nga ba ang kabuhayan dito? Tradisyonal na nakasandig ang isla sa lawa, pangingisda at aquaculture. Ngunit hindi lahat ng fish pen ay pag-aari ng mga taga-isla. Marami ang may kapital na mula sa mainland. Kadalasan, ang lokal ay tagapagtayo o tagapag-alaga lamang. Kapag sinabi ng ilan na mangingisda sila, madalas tumutukoy ito sa malayang pangingisda sa bukas na tubig. Hindi palaging sapat para sa tuloy-tuloy na kita. Sa lupa naman, kilala ang talim sa produktong kawayan, papag, native sofa set, barbecue sticks, at maging uling. Ngunit may bahagi ng kabundukan na pribado na ang titulo, kaya hindi basta-basta makakaputol ng kawayan ang karaniwang residente. Lumitaw din ang pananahi bilang alternatibong kabuhayan. May mga kababaihang gumagawa ng uniforme para sa mga paaralan sa karatig bayan. Ipinapakita nito ang pag-angkop ng komunidad sa mas malawak na pamilihan, kahit na nanatiling rural ang pisikal na kapaligiran. At ang huli, ano ang kultura dito? Buhay pa sa talim ang pakikisama, kapitbahayan, at mababang antas ng krimen, mga katangiang madalas iugnay sa maliit na komunidad. Marami ang magkakamag-anak, at ang tulong ay mabilis maibigay sa oras ng pangangailangan. Ngunit kasabay nito ang pagpasok ng mga konkretong bahay, motorsiklo at internet, mga tanda ng urbanisasyon. Dito lumilitaw ang isang irony. Malapit ang isla sa syudad pero malayo sa serbisyong pangkalusugan, pamilihan at iba pang pasilidad. Para sa ilan, ang talim ay larawan ng urban poor na nakatira sa rural na espasyo. Isang komunidad na naiipit sa pagitan ng tradisyon at modernidad. Kung nagustuhan niyo ang video na ito o may natutunan kayo tungkol sa Talim Island, huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Muli, ako si Miss Lara at tandaan, bago pumunta sa isang isla, unawain muna natin ang kwento sa likod nito.